Matapos matamaan ni Kamihate sina Sakamoto at Hisuke, ire-review na natin ang chapter 137 at 138 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan natin ang isang matindi at intense na 1v1 fight ni Hisuke at Kamihate. Isang labanan na magpapamalas talaga sa kanilang tunay na kakayahan bilang mga napakagaling na sniper sa series. Isang labanan na siguradong magpapa-entertain sa inyo. Kaya naman may This is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Hisuke. Naalarma sa sinabi ni Sakamoto na kaya raw ni Kamihate na makontrol ang buong area gamit lamang ang isang bala. Sa isip niya, wala siyang idea na may ganitong galing na tao na nag-e-exist. Kaya bang talunin ng kaong ito? Tanong niya sa sarili. Dito naman kina Shin, tinanong niya si Sakamoto kung bakit siya ang tina-target ngayon ni Kamihate sa first place. Sinagot ni Sakamoto na wala raw siyang idea at wala siyang maaalala na nagawa noon kay Kamihate na ikinagalit nito. Sumagot naman si Shin, yan naman po, palaging sinasabi niyo eh. Sinabi ni Yamane na lahat daw ay parang konektado sa Assassin Exhibition. Posible raw na goal ni Kamihate ay patayin si Sakamoto dahil maaaring hinahadlangan niya itong mag-infiltrate sa event. Matapos niyon, sinabihan sila ni Shin na huminto muna. Nagtago sila sa isang kotse at may narinig si Shin mula sa isang building. Sabi niya, na-identify ko na ang thoughts ni Kamihate, nagmumula sa building na yon. Sabi ni Sakamoto, palaging nag-iiba ang lokasyon ng mga snipers, kaya nakakainis ang kalaban. Natanong ni Amane kung ito pa rin ang rason kung bakit siya tumatakbo sa area na ito. Maya-maya, narinig ni Shin ang isip ni Kamihate na nagsabing, "Ako ang perpektong sniper." Nagpakita rin ng flashback mula 9 years ago kung saan si Kamihate ay naka-standby sa isang area. Ang sky ay clear, may 28 degrees Celsius na temperatura, 11% humidity at may 90-degree crosswind na may bilis na 15 mph. Makikita rito ang target ni Kamihate, si John Paichi, isang painter at assassin. Isa itong psycho na pumapatay ng mga batang babae upang i-mix ang kanilang dugo, luha at spinal fluid sa paggawa ng paint. Ang target ay nasa 8 kilometers ang layo kay Kamihate. Kung mapupull off niya ang assignment, mapapabiling siya sa Guinness World Record at siya na ang magiging best sniper sa buong mundo. Sabi ni Kamihate, maghihintay lang siya kay Super Hariko, isang weather girl. Pagkatapos nagpaputok siya sa lokasyon ni John. Nagulat siya nang makita si Sakamoto sa likod ni John. Sa isip niya, ano bang ginagawa ng baguhan na to? Maiistorbo ang target ko. Maya-maya, natamaan si John. Sabi ni Kamihate, hindi ko in-expect. Ayos, nagawa ko rin. Dahil sa mission na ito, na-recognize ako sa Guinness World Record for distance sniping. Sa susunod na taon, napili ako bilang kauna-unahang Japanese sa world's 100 most influential assassins. Iyon yung sandali kung kailan na-recognize siya bilang pinakamagaling na sniper sa buong mundo at sobrang saya niya nun. Isang taon bago ang kasalukuyan, nalaman niya ang Assassin's Exhibition sa France kung saan i-exhibit ang huling painting ni John Paichi bago ito namatay. May butas daw ito mula sa bala. Isa itong artifact mula sa huling sandali ng buhay ni John. Sabi ni Kamihate, iyon daw ang painting na ginawa ni John na inaalay sa kanyang pagpatay. Nagkaroon siya lang interes na makita ito in person kahit 3 taon na siyang bihira lumabas sa publiko. Nang dumating si Kamihate sa France at nakita ang painting, laking bulat niya nang tumalsik ang dugo ni John sa painting. Isang matinding alaala ng kanyang misyon at ng huling sandali ng target niya. Doon na raw niya nalaman, base sa trajectory ng bala niya noon, na kung tinamaan niya talaga ang ulo ni John, ang dugo ay tatalsik sa canvas. Sa madaling salita, hindi pala siyang nakapatay kay John. Si Sakamoto pala talaga. Ang bala ni Sakamoto ang tumama. At dahil dito, ang Guinness World Record at ang titulo ni Kamihate bilang the best sniper in the world ay binawi ni Sakamoto. Dahil dito, kahit ano pa man ang mangyari, hindi niya talaga hahayaang makita ni Sakamoto ang painting na iyon. Matapos ang flashback, napasabi si Shin, napaka-stupid naman pala ng motibo ni Kamihate. Kaya nila target nito si Sakamoto ngayon, lahat dahil lang sa kalukuhang pride nito. Sabi naman ni Amane,
So, ginawa niya pala ang lahat para mapigilan lang si Sakamoto na makapunta sa exhibition at makita ang painting. Natanong si Shin, bakit grabe raw ang pagkikare ni Kamihate sa record niya? Sinagot ni Sakamoto na sa tingin niya, ang record ay isang patunay sa isang bagay. Isang bagay na mahalaga sa pride at identity ni Kamihate. Ibinalik natin ang eksena kay Hisuke na tumatakbo habang si Kamihate ay tumama sa steering wheel ng isang sasakyan. Bigla itong napaliko patungo kay Hisuke at nasagasaan. Habang nasa mid-air si Hisuke, iniisip niya sa sarili na marahil dahil pareho silang sniper ni Kamihate, nasisense niya ang emosyon nito base sa mga bala. May nakitang lalaki na naglalakad sa tabi at biglang dumaan ang bala ni Kamihate sa kanya at tumama muli kay Hisuke. Sabi ni Hisuke, ang bala ay mula sa isang tao na inalay ang sarili sa larangan ng sniping. Nagtanong ang mga tao kung ayos lang siya at kung kailangan niya ng tubig dahil duguan na siya. Sa isip niya, hindi niya mapipigilang mabahala kung ang anggulong kinaroroonan niya ay naglalagay sa mga inosenteng tao sa panganib. Sabi ni Kamihate, mananalo ka lang sa ganitong paraan kung iba ang level mo bilang sniper. Kung konektado ka sa ibang tao, mababahala ka. Ang pagtitiwala at pagdedepende sa iba ay nagpapahina sa iyo. Ang pagiging mapag-isa ang nagpapalakas sa isang sniper. Dito kay Sakamoto, sabi niya kina Shin na kahit noong nasa order pa siya, wala talagang nakakakita sa mukha ni Kamihate. Naniniwala si Kamihate noon na ang pagiging loner ay nagpapalakas sa kanya. Iyon ang ipapakita niya na ang pagiging mapag-isa ay nagbibigay ng tunay na lakas. Kaya masasabing dahilan kung bakit sobrang kinecare ni Kamihate sa world record niya. Maya-maya, nagpaputok na si Kamihate. Sabos ka na, talunan! Handa si Hisuke at nagtanong, ano na ngayon? Anong anggulo ang pinakamainam? Tiningnan ni Hisuke ang paligid at bawat anggulo, pero wala pa rin siyang silbi. Bigla, may nakita siyang isang anggulo, isang daanan na pwede niyang pagpatiwalaan. Dito, makikita ang bala ni Kamihate na nagtatravel directly kay Hisuke at tumama sa scope niya, tumago sa kanyang kagamitan. Sabi ni Kamihate, dali lang yun. Makikita si Hisuke na nakadilat at naka-aim pa rin kahit nangyari iyon. Perfect trajectory ang bala at may iisang daanan na maglilid sa kanya kay Kamihate. Dumaplis lang ang bala at sinundan niya ang angle, dumaan sa mga tao at tumama. Sa huli, tumama ang bala ni Hisuke sa scope ni Kamihate kaya nakopya niya ang parehong trajectory. Sabi ni Hisuke sa isip, siguro gusto mo talagang mapag-isa, pero napatiwala mo ako sa iyo, Kamihate. Nainis si Kamihate at sabi, ha? Nakakatawa. Parang sinasabi mo sa akin na madali lang tumira ng kaparehas na trajectory sa akin? Sinabi ni Hisuke sa sarili na bumabalik na raw ang kontrol niya sa sarili, pero kailangan niya pa ng isa pang hakbang. Sabi ni Kamihate, sige, tingnan natin kung kaya mong ibalik ang tira na ito baguhan. Sabay nagpaputok si Kamihate at tinamaan niya ang isang electrical post at isang fire hydrant. Dahilan na lumabas ang tubig at nabasa si Kamihate. Makikita rin na naputol ang mga wire sa electrical post kaya at risk si Hisuke na makuryente. Isang bagay na nagpapabahala sa kanya. Buti na lang, to the rescue ang ibon niyang si Pisuke at nagawang mailayo si Hisuke sa panganib. Napasalamat si Hisuke pero makikita na nasakta ng pakpak ng ibon. Sabi ni Kamihate, nagmintis ako na wala kasi ang scope ko. Kung may scope lang siya ngayon, madali lang sa kanya ito. Naghanda ulit si Hisuke, subalit nang kinalbit niya ang rifle, nasa gitna naman si Pisuke, sinusubukang lumipad. Agad niyang ibinaba ang rifle ngunit napaputok pa rin ito. Dahilan para mag-iba ang trajectory ng bala, parang lumiko. Napasabi si Hisuke, ano yun? Parang kaparehas ng ginagawa ni Kamihate. Sabay tumakbo si Hisuke dala si Pisuke at nagtanong, ayos ka lang ba? Sabi ni Kamihate, gagawa ka na naman ng ricochet shot? Napakabobo nito. Ang ricochet shot ay nagre-require ng convenient na pader at perfect angle para itong trick shot, hindi pang patay.
Sabay lumipat si Kamihate sa kabilang building at sinamahan ng pagbaril na tumagos talaga sa pader dahil si Hisuke ay nasa likod ng building na iyon. Na-anticipate naman ni Hisuke ang bala. Pinatulis ni Kamihate ang bala. Hawak ang rifle at gumawa ng parang throwing motion, dahilan para lumiko ang bala sa paligid ng building. Isang curved bullet. May tumama sa kanya pero tumama rin sa kay Hisuke. Nahulog si Hisuke at nagland sa truck at muli siyang nahulog. Dahan-dahan siyang tumayo at makikita rin na nasa tapat lang niya si Kamihate na bumangon rin. Maya-maya, habang dahan-dahan tumatayo ang dalawa, dumaan ang tren sa kanilang pagitan. Naghanda silang magkasabay at sabay nagpaputok at nagkaroon ng exchange of bullets. Tinamaan si Hisuke. This time, nakapag-penetrate na ang bala ni Kamihate. Naalala ni Hisuke ang sinabi ni Sakamoto noon. Dapat ingatan ang vest at huwag hayaang matamaan ng parehong spot ng dalawang bala. Sabi ni Hisuke sa isip, nasaan na ngayon si Kamihate? Nawala na sa paningin ng train, pero nasa likod na pala siya ni Hisuke. Sabi ni Kamihate, nice try, talunan. Nagulat si Hisuke, ha, kailan siya? Sabi ni Kamihate, ang pagka-curve ng bala kanina ay nagpa-nerve sa kanya ng konti, pero nagawa niya na raw yun noon. Ang sniper ay dapat aware at mapaglatyag sa paligid. May paparating na train ulit, sabi ni Hisuke, gaya ng sinabi mo kanina. Sabi ni Kamihate, ha, ano yun? Natutunan ni Hisuke na ang Rikochi shot ay nangangailangan ng convenient na pader. Napasabi ni Kamihate sa isip, ha, magpapa-Rikochi shot siya ngayon sa train. Nakatutok na pala si Hisuke kay Kamihate at sabi niya, biro lang! Pinutok ni Hisuke ang rifle, ngunit naiwasan pa rin ni Kamihate. Sabi ni Hisuke, nakaiinis, naiwasan niya pa rin kahit sa ganitong distance. Nagulat si Hisuke nang makita siya ng malapitan, ngunit sinikapo ni Kamihate hawak ang rifle. Katapusan mo na. Grabe ang tindi ng laban. Ngunit kahit sa effort ni Hisuke, hindi pa rin niya matalo si Kamihate at ngayon ay gaganti na ito sa kanya. Paano kaya makakawala si Hisuke sa ganitong sitwasyon? Ano kaya ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Malalaman natin lahat yan sa susunod na chapter dahil dito natin tatapusin ang video sa last panel. Kaya naman, kung nagustuhan ninyo ang video, like, comment, follow, at subscribe for more videos like this. Maraming salamat, ito si Mr. AI Animation, and see you guys again sa susunod kong video.